pa ang mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanilang plano sa papalapit na eleksyon. Nagpanik na sila. Ha? Desperado na itong mga taong ito eh. Natatakot sila kasi kapag makapasok itong mga Duterte na ito, goodbye ang kanilang political career. Ayan. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa aktibong nag-iikot si House Speaker Martin Romualdez sa iba't ibang parte ng bansa. May tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, what made Martin Romualdez na nag-iikot sa bansa? Simple. Di ba? Common sense. Dati, hindi ka naman ganyan, Martin Romualdez. Si House Speaker Martin Romualdez, hindi naman ganyan. Hindi naman yan nag-iikot lagi. Pero ngayon, bakit nag-iikot ka, Martin Romualdez? Ano ba ang plano ninyo kay PBBM? Baka may meeting na kayo, di ba? Anong plano ninyo? Bakit ikot ka ng ikot? Kumakalat yung mga balita patungkol po sa inyo, especially nung na-booking yung Romualdez rice. Sana ang nilagay doon, Tamba rice. Huwag nyo nang bulahin ang taong bayan. It's very obvious na ikaw ay may planong tumakbo in a higher position. Or nagpapabango ka ba sa inyong pangalan? It's better, ako pa sa inyo it's better na aminin, di ba? It's better na aminin nyo as early. Kasi sometimes yung mga taong bayan nakokornihan nakokornihan sa mga ganyan, ikot-ikot, pa-epal, pa-uto-op dito. Alam nyo, itong strategy ni Martin Romualdez, alam nyo ba kung sino yung naalala ko dito? Si Binay at saka itong si Mar Rojas. Sila yung mga ganitong style na politicians. Alam nyo, itong mga ganitong style, hindi na to uubra sa ugali ng taong bayan ngayon. Yung nagpakorne, di na yan. Na ang taong bayan dyan, nakukurnihan na. House Speaker Martin Romualdez, gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Kaya naman, hindi maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte. Siguro mananatili, di ba? And I'll just do my work kasi again. Kayo nang mag-analyze sa kanyang pagsabi. Makbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work. Imagine that one. Na yung datingan ng kanyang pag-answer parang ipinapakita niya sa mainstream media at sa mga taong nanonood sa taong bayan na wala pa kunong plano. Siguro tatakbo na lang siguro ako for Leyte. Ganun ba? Pero alam natin deep inside pinagplanuhan na yan. Huwag niyo kaming bulahin. Kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district ng imagine this one. Siya siguro tatakbo siya for Leyte lang muna, congressman ng Leyte. Pero bakit ka ikot ng ikot sa buong bansa? Yan ang aking tanong ngayon. Sabi mo,
manatili ka muna sa Leyte. Meaning to say na local government o local ang posisyon na papasukin mo. Diba? Hindi man local, ano ba? Natawag doon, mananatili ka. Meaning, walang nagbago. Hindi ka nagpataas ng rangko sa inyong pagka-politician. Pero, yung mga ginagawa mo ngayon na ikot ng ikot ka sa buong bansa, what's the purpose for that? Kung totoo kang magserbisyo lamang for Leyte, what's the connection behind na bakit kung saan-saan ka punta? Pupunta ka ng Cebu, pupunta ka ng Bacolod, pupunta ka kung saan-saan. Diba? Kung yung sinabi mo na Leyte lamang, mag-focus ka doon sa Leyte. Doon ka lang mag-ikot sa Leyte. Diba? O, kayong mga taga-Leyte, dapat nyo ba itong iboto itong taong ito? Yan ang tanong. Ikot siya ng ikot ng iba't ibang parte ng bansa ng Pilipinas. Ang tanong ko sa inyo mga taga-Leyte, iboto ba ninyo ito? Walang focus. Kung may focus siya sa inyong lugar, ang tanong dito, binobola nyo ba lang yung Pilipino? You better tell the truth. Kung ikaw ay tatakbo, huwag kang magpaligoy-ligoy pa. Kagaya ni VP Sara kanina. Binanggit agad, tatakbo yung 3 Duterte. Wala nang paligoy-ligoy. Strategic daw para kay Romualdez kung mananatili siya sa kanyang pwesto. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay kung may pagpapatuloy ni Romualdez ang pagiging speaker ng Kongreso, lalo kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Actually, my point, di ba? Kasi kung tatakbo si Romualdez ng senador, hindi na siya third highest ranking official ng bansa. My point, di ba? So, manatili mo na siya dyan sa pagiging House Speaker niya. Sa 2028 presidential elections. Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Ito na. May balak bang magpresidente si Romualdez? Kayo, mga taong bayan na mga nanonood sa akin ngayon, iboboto nyo ba si Martin Romualdez kung ito ay tatakbong presidente? Sige nga. Maikli ang kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Ay, matagal pa yun. So, may planong tumakbo. Kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Matagal pa daw. Tinatanong siya kung gusto niyang maging presidente. Matagal pa yun. Kaya pala, kitang-kita na namin yung galaw mo. Kaya pala, tudo ka ng laglag ni VP Sara. Di ba? Nilaglag mo siya doon sa confidential funds. Di ba? Kung anong-anong mga binabato nyo kay VP Sara dyan sa Kongreso. Kala ko ba, uniteam kayo, di ba? So obviously, sa simulat sa poll, may plano ka. Iposta ko pa yung aking ano bang ipoposta ko? Iposta ko pa yung aso ko. Pakawalan ko yung aso kong si Rio. May pangalan ng aso kong si Rio. Pakawalan ko kapag ikaw ay manalo. I know for sure kung kakalabanin mo si VP Sara. Sorry to say, talbog ka, sir. Para kay political analyst Professor Froilan Calilo, more logical route din para kay Romualdez ang bumalik sa Leyte kaysa tumakbo bilang senador. Magiging mas masikip na raw kasi ang labanan para sa Senado sa darating na midterm elections. Pagka nag-elevate siya sa Senado, talagang mawawala sa kanya yung pang-apat na pinakapakapangyarihang posisyon sa ating bansa. Kabilang sa mga sinasabing tatakbong senador, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yan tatakbo kasi magkaharap sila ni Pulong, Baste.
si former President Duterte, malalagot ito. Duterte at anak niyang sina Mayor Baste Duterte at Congressman Paulo Duterte. Sabi lang dyan ni Romualdez, Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po.